do your makeup na hindi nag-i-English. Kala mo naman talaga nag-English ako. So, ang magiging plot twist po natin, kapag nag-English ako, proceed na po ako dun sa next step. Di naman ako nag-English, pero try natin. Parang madali-dali yung challenge na to, ha. So, let's go! Simulan na natin! So, ang una po nating ilalagay sa pagmumukhang ito, kailangan lapatan. Lapatan po muna ng primera. Primera. Lalapatan po natin muna ng primera para kapit na kapit po yung ating mga ilalagay sa pagbumukha, mga kolorete, ganon. Ikalat ko muna po itong ating primera. Parang sasakyan. Primera, segunda. Sunod po natin, maglalagay po ako nitong pundasyon. Pundasyon sa mukha. Tama ba yung mga sinasabi ko? Pundasyon sa mukha. Diba? Kung may pundasyon sa tahanan, may pundasyon tayo sa mukha. Gagamit lang po ako nitong malambot na bagay para po ikalat itong ating pundasyon na nilagay. Kasi nagiging maputi po yung ating mukha and natatabunan yung mga may itim-itim na ganyan. Ayos na po ito. Na-blend ko na po ng maayos yung ating pundasyon sa mukha. Sunod naman ay ano yun? Gumamit tayo ng kolorete na pantabing po dun sa ating mga itim-itim na ganyan. Kala mo, ha? Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Gagamit po tayo nito para po matabunan yung ating mga itim-itim sa mukha na pinagpuyatan, pinagpagudan, at pinaghirapan. Sa sobrang pangit ng pagmumukha kong ito, para ako nagtutula. Kailangan nating tabunan ng kulay. Anong kulay yan? Basta para hindi nyo mahalata. Ikakalat ko lang po itong kolorete na to na nilagay ko. Di ko masabi sa Tagalog yung mga pangalan ng mga nilalagay ko. Ang hina ko na nga sa English, pati ba lang sa Tagalog. Hay nako, may pag-asa ba ako? Para hindi naman maging mukhang papel yung aking pagmumukha, maglalagay tayo nitong kontura. Lalagyan natin yung ating napakalapad na noo yan. Kunti lang, lagyan natin yan. And lagyan din natin dito sa gilid para ayoko na. Paano ito? Ba't kasi ano ba yun? So, dahil hindi naman na po natin yan mabiblend, next step na po tayo. Ang sunod ko pong ilalagay ay itong kulay rosas na panglagay sa pisngi para magkaroon ng liwanag para magputok yung ating pisngi. Syempre, kailangan po natin yang ikalat. Yan. Ano na ba yan? Nadali pa ako nung kanina. Oops. Huwag mong sasabihin. Hindi tuloy ako nakapaglagay ng kontura. O, di ba? Iiyak na lang. Nung kolorete na kulay. Maglalagay naman po ako nitong pulbura. Pulbura na inilalagay sa mukha. Yan. Makakalat ko pa yung kontura na nilagay ko kanina tapos hindi ko man lang naikalat. Yan, maglagay-lagay lang tayo ng pulbura. Para maging maputi ang aking pagmumukha. Yan, papantayin natin yung kulay.
Yan. Ang sunod naman po nating ilalagay pagkatapos nitong pulbura ay maglalagay naman po tayo ng kolorete sa talukap ng mata, ibabaw ng mata, basta. Ito po yung gagamitin ko galing sa pakibasa na lang po. Nalulungkot ako kasi nasira. Di ko alam kung bakit. Ito yung ilalagay natin sa itaas ng ating mata. Yan. Ganitong kulay. Yan, ganyan. Tapos, lalagyan ko po nitong ganitong kulay. Dito lang po natin sa bandang dulo ilalagay. Yan, ikalat-kalat lang po natin. Lagyan po natin dito sa may baba ng ating magagandang mata. Tapos, sa dulo po, lagyan natin itong itim na itim. Basta, ganyan yan. Ganyan siya, yung madilim na kulay. Oh. Galing! Lagyan ko rin itong kabila. Malamang para magpantay sila. Ganyan. Maglagay na rin ako nitong kulay na ganito sa baba ng aking mata. Nahihirapan na po ako ng sobra-sobra. Pero kakayanin kasi mahal ko kayo. Wow! Agaat lang ako nitong pampaputok sa ating pisngi. Ganyan. Add lang ako ng konti para naman putok na putok talaga at habulin tayo ng manananggal. Manananggal ng utak. Kasi wala nang ang utak, ba't tatanggalan pa? Di tuloy naging matangos yung ilong ko. Kasi naman, di ako nakalagay nung basta yung kanina, hindi ko siya nailagay. Napakakapal, kasing kapal ng pagmumukha ko. Bawas-bawasan natin ng konti. Ayan. Lagyan ko dito. Diyan, diyan. Ang sunod na kolorete po na ilalagay ko sa aking pagmumukha, kailangan ko pong gumamit nitong pangbaligtad ng pilik mata. Yan. Ipitin lang natin para mabaligtad siya. Lagyan ko lang po nitong kulay itim na kolorete para magkaroon ng liwanag ang kilay. Pilik. Pilik mata. Ito ang kilay. Para magkaroon ng liwanag ang pilik mata, ang tawag po dito ay ginagamit para hindi ka makilala. Lagyan ko na. Baka lagyan nyo pa. Grabe. Yun na nga lang yung ginagamit na salita. Ay, pinagbawalan pa. Plakado na po ang ating pilik mata. Ang sunod ko naman pong gagawin, susuklayin ko lang itong ating kilay. Hindi ko na po lalagyan ng pampatigas. Kasi matigas na po yan. Suklay-suklay lang po, ganyan. Diba? Ang sunod naman po ay maglalagay ako ng kolorete dito sa aking labi. Lagyan ko po muna nitong linyang panglabi. Basta nagbibigay siya ng linya sa ating labi, ganyan. Yan, para magkaroon ng hugis ang ating labi, magandang hugis. Yan. Nilalagyan ko rin po dito sa taas, malamang para pantay. Di naman pantay. Maglagay na po tayo ng pampapula sa labi. Ito po yung ginagamit ko galing sa, alam nyo na yan, basahin nyo na lang. Lagyan ka lang ho dito. Magdagdag lang ako ng konting pampapula sa labi, harang karoon siya na kulay na mas maliwanag. Syempre, wag nating kalimutan yung pampadulas, pampaliwanag ng labi. Basta yung madulas na ganito, para pumasok agad kahit madulas, ay para habulin tayo ng aso. Kailangan maglagay tayo ng pampadulas sa labi. Ganyan.
Di ba ang ganda nung labi? Pwede na pong humalik. Ay. Bago ko po makalimutan, dapat maglagay ako ng mga pampakintab dito sa gilid ng aking pisngi. Tapos dito sa may mata para mas maging masarap at habulin tayo ng aso. Lagay lang ako dito, konti lang po. Yan. Diba? Para mas maging maliwanag ang aking pagmumukha at madaming humabol na aso dyan sa labas. Diba? Madami nang hahabol na aso sa akin dyan. Pagbili ko ng asukal. Huwag nating kalimutan ang ating napakatangos na ilong na hindi na nga nalagyan ng kulay. Basta yung di ko na ilagay kanina, kaya yan, para mas maging mukhang matangos. Lagyan ta rin konti dito. Ang pretty. Ang huli ko pong ilalagay ay itong parang tubig na pag nilagay sa mukha ay kapit na kapit po yung ating kolorete sa mukha, kaso wala na Ay meron pa po palang masasaid yan. Magiging kapit na po yung mga kolorete na nilagay natin sa pagmumukha, kaya dapat gagamit po tayo ng ganitong tubig. Ito na po yung kabuuan ng aking pagme-makeup. Pwede na ako mag-English kasi tapos na. Here's the final look. Di ako nakapag-contour kaya tingnan nyo naman. Pero aminin. Kung di pa kayo nagsasawa sa pagmumukhang to, mag-comment kayo dyan ng mga makeup challenge at gagawin ko yan. Pero maghintay naman kayo. So bye! Love you!